Noon, pagdating ko pa lang, gusto kong tumulong sa mga tao gamit ang mga taglay kong kapangyarihan. Pero para makatulong, kinailangan ko na ipakita sa kanilang lahat ang tunay kong pagkatao. May nakakarinig ba sa akin? Tulungan niyo ako! Tulungan mo ako, Ginoo! Naipit ako sa malaking bato! Ang binti ko! Ayun po siya! Gumamit siya ng itim na mahika. Inangat niya ang malaking bato gamit ang kanyang mata. Marahil siya ang may kagagawa ng lahat ng kamalasan dito sa buong bayan natin. Takpin siya! Takpin siya! Siyang sa'yo! Anino! Huli siya! Takpin! Nasaan siya? Nasaan na? Nasaan na? Saan punta? Saan punta? Napansin kong nung una, malaki ang pasasalamat nila sa akin. Siguro, dahil sa kakaiba kong kakayahan. Hindi pangkaraniwan ang tingin nila sa akin. Pero kinatatakutan ako. Pati yung mga inaakala kong kaibigan ko, natatakot din sa akin. Ay, umamin ka na kasi. 10 taon na tayo magkaibigan, hindi ba? Huwag mo na akong paglihiman. Sabihin mo, saan ka ba talaga pupunta? Meron ka bang tiwala sa akin? Siyempre, may tiwala ako sa'yo. Anong napansin mo sa akin? Ikumpara mo nga yung mukha ko nung una mo ako nakilala. Paulit-ulit ko na itong sinasabi. Ganun ka pa rin, kahit lumampas pa ang 1 taon. Batang-bata ka pa rin tingnan. Gusto mong malaman kung bakit? Kasi, babyface ka, kaya hindi ka tumatanda. Mali ka. Huwag ka magugulat. Dahil galing ako sa ibang planeta. Ano? Hindi ako tao. Galing ako sa bituin. Pare, iniinsulto mo ba ako? Yun ang totoo. Paano mo yan mapatutunayan? Pag napatunayan mo, saka lang ako maniniwala. Pero kung hindi, ibig sabihin iniinsulto mo ang pagkatao ko. Ayos ka lang ba? Huwag mo ako sasaktan! Pakiusap! Bakit kita sasaktan? Layuan mo ako! Lumayo ka sa akin! Tulungan niyo ako! Natuto na ako dahil sa mga karanasan ko. Para hindi ako layuan ng tao, kailangan ko itago ang tunay kong katauhan. Pero sa nangyari, para layuan ako ni Stephichon, sinabi ko sa kanya ang aking lihim. Gusto kong katakutan niya ako para tuluyan na siyang lumayo sa akin. Ayaw mong malaman kung sino yung lalaki na nagligtas sa'yo noon? Yung taong naglakas loob. Ako yun. Kamukha mo kasi yung isang babaeng nakilala ko. 400 taon na ang nakalipas. Siya ang may-ari niyang jade hairpin. Akala ko ikaw siya. Dahil magkamukha kayo. 400 taon nang nakalipas nang makilala mo siya. Bakit natatandaan mo pa ang mukha niya? Huwag mong sabihin, 400 taon ka na rin nabubuhay. Oo. Sa maniwala ka o hindi, galing ako sa ibang planeta. Hindi ako makabalik sa pinanggalingan ko. Kaya namuhay ako dito sa mundo. Matayudo, umuwi na tayo. Baka hindi ka pa magaling, kaya ka nahihibang. Sabi mo hindi mahalaga.
kung sino ako. Ito ang tunay na ako. Kaya mo ba akong tanggapin? Paano nangyari yun? Paano mo yun nagawa? Hindi ba malinaw sa'yo? Hindi ako pangkaraniwan. Kaya kitang saktan kung gugustuhin ko. Layuan mo na ako. Habang may pagkakataon ka pa. Umalis ka na! Alalayan mo lang ako sandali. Namamanhid ang mga binti ko. Totoo man yung sinabi mo. Na kaya mo akong saktan. Gusto ko pa rin na magsabi ka sa akin ngayon ng totoo. Bakit mo ko niligtas? Ba't pa ulit-ulit mong sinasagip ang buhay ko? Ba't pinagbigyan mo lahat ng gusto ko? Ba't pinakinggan mo ko? Bakit mo ako pinotektahan? Bakit? Ginawa ko yan. Dahil magkamukha kayo. Akala ko nung una may kaugnayan siya sa'yo kaya lang. Mali ang akala ko. Kung ikaw lang pala si Steffi Chan. Wala na akong pakialam. Ano man ang mangyari sa'yo. Siya pala ang dapat magpa-psychiatrist. Anong alien? Imposible ang sinasabi niya. Siya nga ba yung lalaking yun? Si Mateo to. Mateo to! Miss, andito na tayo. Oy, ang bihira naman oh. Bakit tayo mag-start nito? Sayang yung pasahero. Gutom na ako. Sana pinakain muna niya ako bago siya nag-inarte. Akala ko pa naman date na. Ay, ano ba yan? Ang malas ko naman. Ay. Galing ka sa malayong bituin, ganon? Alien ka? O sige, kung alien ka, ako naman vampira! Mula nung 20 years old ako, hindi ako tumatanda! Baby face pa rin ako! Sabi nila, baka vampira
Sino nagsumbong sa akin sa prosecutor? Sino pa ba ang ibang nakakaalam? Si Steffi lang. Siya lang ang may alam. Siguradong siya nagsumbong sa akin. Sabi na nga ba nangyayari ito sa tuwing hindi ako kumikilos kaagad? Pero naisip ko, nalaman yun ni Steffi Chon dahil sa kagagawan mo. Kasalanan mo. Dahil tinuturing mo siyang karibal, gusto mong ipaalam sa kanya na may relasyon tayo. Binigyan mo siya ng mga clue. Kaya nalaman niya ang tungkol sa atin. Hanggang ngayon, sinisisi mo pa rin ako. Kahit patitigan mo ko, hindi ka na makakaganti sa akin. Kaya nga kitang pinatay eh. Marami ka nang nagawang kasalanan. Kaya mo pa kaya yun pagtakpan? May nakita akong lalaki. Hindi siya pangkaraniwan. Matindi ang kapangyarihan. Hindi ko siya ganong kilala. Kaya nakakaintriga. Kung harapan, hindi ako mananalo sa kanya. Pero yung isa sa mga kahinaan niya, natuklasan ko. Si Steffi Chon. Makikipaglaro ako ngayon. Gamit ang kahinaang yun. At mananalo ko kahit anong mangyari. Plano mong makipaglaro sa isang tao? Tingin mo magwawagi ka? Doon sa larong yun, doon ka natalo. Wala akong plano sa inyo. Huwag niyo lang akong sasagarin. Sira ang CCTV ng museum. Kaya hindi alam ng security kung bakit meron nakapasok. Sabi nila ayusin daw nila. Pero kung wala namang nawala at walang nanakaw, magandang balita yun. Siya nga pala, may nakita akong mahalagang litrato. Tingnan mo. Noong 1910 pa ho ito. Nung nagbukas sa eskwelahan natin, sa tingin mo ba, nandyan yung tao yun? Yung donor na ayaw magpakilala. Naging sponsor natin siya. Wala pa nung nagbukas tayo. Nagbibigay siya ng mga scholarship, pati pondo para sa mga research. Alam mo, kung hindi dahil sa taong yun, hindi may tatayo ang museum. Sir, malapit ng Centennial Exhibit. Gusto niyo bang ilagay ko doon ang litratong ito? Magandang naisip mo. Sobra naman yata yung ginawa mo. Sigurado ako natakot yun sa nakita niya. Alam ko yan. Tumakbo ba pala yun? Hindi nga eh. Pero yun talaga ang gusto ko. Umamin ka. Bakit ba kailangan mo pang gawin yun? Sana lumipat ka na lang ng tirahan. O kaya, hindi mo na sinagot ang mga tawag niya. Bakit ba nag-abala ka pang gawin yun? Hindi ba pwedeng burahin mo na lang ang mga alaala niya? Ha? Ano bang sinasabi mo? Yung parang ginagawa sa mga pelikula. Meron doon mga alien na gumagamit ng device para burahin ang alaala ng mga tao. Hindi mo ba kaya? Sa pelikula lang yun. Kaya mong pahintuin ang oras. May telekinesis ka rin. Marami kang kayang gawin. Yun lang, hindi mo pa kaya. Magsabi ka nga ng totoo. Hindi ko kaya. Yung iba nga, isang pindot lang ng buton, burado na lang. Hindi ko nga kaya yon. Ay, kung sa bagay, hindi nga natin alam kung kailan mawawala ang kapangyarihan mo. Minsan malakas, pero minsan pumapalya na. Para palang nakasalalay sa daysang kakayahan mo. Natatakot tuloy ako. Paano kaya to? Malapit na ako umalis. Hindi mapipigilan yan. Hindi ko rin naman siya maisasama. Ang tanging magagawa ko, biglang maglaho na lang na parang bula. Dapat, tuluyan ko na siyang iwasan.
Hindi na kami kakain ng sabay. Hindi na mamamasyal. Hindi na kami magpapakasaya. Ibibilin ko na lang sa kanya na kumain siya kahit wala na ako. Mamasyal siya na mag-isa, magpakasaya. Sana kahit wala na ako, lumigaya pa rin siya. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Ano ba talagang pinaplano mong gawin, Mateo? Sa isang kondisyon, pagbibigyan kita. Gusto mo akong biglang maglaho? Matapos kong akuin ang lahat? Sige, payag ako. Kung mananahimik ka na. Paano yun? Ha? Ang sarap kaya ng nilagang kamote. Tignan mo. Wala akong ganang kumain. Nasuka nga ako pag inom ko ng tubig. Grabe. Iba na yan. Yan ang unang sintomas na broken-hearted ka. Ano bang sinabi niya at nagkakaganyan ka? Ha? Sinabi niyang totoo Na ano? na siya raw. Ano nga? Promise mo, sikat lang natin to, ha? Ano nga ang sabi? Alien daw siya. Nagulat ka ba? O natawa ka? Ang daming naiimbentong palusot. Palusot? Dati kasi may mga niyaya akong mag-date. Sabi sa akin nung una, Papasok ako sa army. makalipas ang isang buwan nakasalubong ko sa club. Yung pangalawang lalaki naman, Mag-a-abroad ako. after a year, nakita ko siya sa palengke ng Sorepogu. Pero alam mo kung anong pinaka nakakatawang palusot? Ano yun? Kasi, magpapakabanal ako. Ibang nararamdaman ko. Pinatirik pa ang mata para maniwala ako. Pinabubula pang bibig. Akala ko nga magiging mangkukulam na sinasapian. Pero nakita kong ikinasal sa simbahan. Habang ikinakasal ng pastor, kinakantahan pa ng choir. Ibig sabihin niloko ka? Oo, para itaboy ako. Pero grabe naman ang crush mo. Alien daw siya. Marami pa ako pinagtataka sa lalaking yun. Pagkasabi niya nun, sumabog yung salamin sa harap ko. Ano yun, si Yuri Geller siya? Huh? Naalala mo ba yung magician dati sa TV? Sabi niya meron siyang superpower, sakay pa daw siya ng UFO. Gamit ang mga mata, binali niya yung mga kutsara. Ewan ko, hindi ako naniniwala doon. Imposible. Siguro, ipinakita mong desperada ka na. Hindi naman mapapalusot yun kung hindi mo pinakitang patay na patay ka sa kanya eh. Alien daw siya. Tingin ko, nagsisinungaling yon. O kaya napapraning, baka may sapak sa utak. Kailangan kumilos na ako. Bakit? Aalamin ko ang totoo. Tumulong siya yun. Pag bigla ko sumulpot dito, maniniwala na ako. Darito, no? Nasakaganib ako! Iligtas mo ako dito! Ewan ko, sino ba tinatawag yan? Baka nababaliw na siya. Nako, tara na nga. Nandito ako sa magbukas! Malapit na ako mahulog sa bangin! Oo, best man! Nahulog na ako! Tulungan mo ako! Niloloko mo lang ako. Alien ka pa dyan? Ano ka, Superman?
Gina Kang. Present! Maylene Kang. Present! Franklin ko. Sir! Pumasok ulit. Balik. Doji Kwon. Present! Lani Kwon. Sir! Marisa Kim. Present! Okay, class dismissed. Bakit? Lumusot ka nga? Saan? Sa katawan ko. Magagawa mo yun kung talagang alien ka, di ba? O kaya, mag-teleport ka. Hindi mo kaya? Tumabi ka. Sinungaling! Hindi ka totoong alien, di ba? Etchosero ka pala eh! Layuan mo ako. Pinagtitinginan na tayo. Lumipad ka na. Ano? Magpasikat ka. Hindi mo kaya? Kailangan pa ng Superman outfit? Huwag mo nga akong paglaruan. Pinaglalaroan ba kita? Naiimbiyarda ka sa akin dahil para kitang pinaglalaroan? Ganon din ang na-feel ko, no? Hindi ka totoong. Hindi ka alien, no? Umamin ka na. Deadma ka lang. Wag mo akong iiwasan. Kung di, sisigaw ako. Na ikaw, totoong alien. Kita mo, pinagtitinginan na tayo ng lahat. Pag nagwala ako dito, 1 oras lang kakalat na sa internet world ang picture mo. Yung sikat na prof, alien pala. Steffi Chon, alam mo, Diba? Sabi mo noon, huwag ako magtiwala sa'yo. Diba ang biling mo sa akin, huwag ako magtitiwala sa kahit kanino? Sinunod lang kita. Pag iniwan mo ako dito, sisigaw ako ng malakas. Ibubulgar ko sa pulis ang pagkatao mo. Susulatin ako sa gobyerno. O kaya dun sa NASA, National Aeronautical, ano nga ba yun? Basta isusumbong kita. Subukan mo lang. Kapag may sinabi ako, promise gagawin ko talaga. ano bang gusto mo? Sabay tayong kumain. Saan tayo pupunta? Kakain nga tayo. Ako ang magsasabi kung saan mo ko ililibre. Ba't papunta tayo sa highway? Kaya mo bang hatiin ang dagat? Tumigil ka na. Mahilig ka sa Corvina at kimchi. Amang alien pala. Kumakain ng ganun? Saan ka nagre-recharge ng energy? Sa kuryente o sa puno? Ano ba? Napapalitan ba yung balat sa katawan mo? Ang alien kasi, parang kulay blue ang dugo at parang reptile na nagpapalit ng balat. Hindi ako reptile. Kulay pula ang dugo ko. At ang mga taga ron sa planeta namin, mas makinis pa kaysa sa inyo. Mali ang pagsasalarawan nyo sa amin sa pelikulang Planet of the Apes, saka sa Alien. Hindi ganun na itsura namin. Nung napanood ko nga yun, para ako na insulto eh. Gusto mo ng soju? Magmamaneho ka pa. We, kanina pa kaya ako lasing? Huwag mo nga akong kulitin. May gusto akong malaman. Di ba tinanong mo sa akin dati kung sino ako? Hindi mo ba talaga alam kung sino ako? Tinatanong mo pa ako? Ako si Steffi Chon. Tama. Ikaw si Steffi. Hindi ikaw yung babae. Sino ba yung tinutukoy mo? Ano ba kami? Magkamukha? Siya ba yung babae? Yung may-ari ng Jade Hairpin? Oo. Ayon sa tradisyon, kung nagsosuot siya noon, ibig sabihin may asawa na siya. Mahilig ka ba sa babaeng may asawa? Ay, akala ko pa naman matino ka. Yun lang ba ang tanong mo? May mga tanong pa ako. Maganda ba siya? Kung sa bagay, kung kamukha ko siya, edi maganda nga yun.
Kaya lang, yun lang bang dahilan mo? Nakikipag-ugnayan ka lang ba sa akin? Dahil kamukha ko siya. Yun lang ang dahilan. Oo. Akala ko kamukha mo siya. Kaya ako lumapit sa'yo. Kaya ako naging interesado. Nahiwagaan lang ako sa'yo. Kaya sinubukan kitang kilalanin. Pero bandang huli, nalaman kong hindi nga siya ikaw. Dapat, kung talaga nagkagusto ako sa'yo, kahit malaman kong hindi siya ikaw, meron pa rin ako nararamdaman. Kaso nagkamali ako. Yung totoo. Wala talaga. Oo. Kahit konting sandali. Hindi ka talaga nagkagusto sa akin. Yung tibok ng puso mo, hindi bumibilis kapag kasama mo ko. Bili ka na rin ng cellphone. Isa yun sa mga kailangan ng manager. Kahit kailan, hindi ka nag-alala na baka mapahamak ako. Kahit isang saglit ba, hindi sumagi sa isip mo na may nararamdaman ka sa akin. Hindi mo ba pinangarap na tumanda? Na ako ang kasama mo. Gusto mong malaman ang sagot ko? Magsabi ka na ng totoo. Sa lahat ng tanong, hindi ang sagot ko. Para sa'yo, mas mahalaga pa yon? Mas gusto mong malaman kung nagkagusto ako sa'yo o hindi? Kung kahit isang saglit ba, nagustuhan kita? Yun ang mahalaga sa akin. Di hamak na mas mahalaga. Kesa alamin kung totoong alien ka, halima o vampira, o kung saan bituin ka galing at kung ano ang dati mong buhay. Mas mahalaga sa akin na malaman kung yung dati kong nagustuhan, nagkagusto rin pala sa akin. Kahit isang saglit. Para sa akin, napakahalaga na malaman ko na kahit kinumpara mo ako sa babaeng hindi mo malimot at inakala mong ako siya, may naramdaman ka rin sa akin. Hindi pa ba obvious na gustong gusto kita? Wala akong pakialam kung ikaw yung lalaki nagligtas sa buhay ko noon. Hindi na yung mahalaga sa akin. Basta, nagustuhan kita bilang si Mateo do. Nakapit-bahay ko. Ano man ang pagkatao mo, tanggap ko. Kaya lang, kung plano mo lang pala akong gawing panakip butas, para kang sira. At kung ipagpipilitan ko pa sa'yo ang sarili ko, mas mukha akong sira. Kaya ayoko na.
mabuti naman naisip mo. Pasensya na sa lahat ng abala, Mateodo. Hindi na kita gagambalain. Lalayo na ako sa'yo. Kung sakali namang biglang magbago ang isip ko at maisip kong tumawag o lumapit uli sa'yo, dadmahin mo lang ako, gaya na nakasanayan mo. Kapag nakasalubong kita, umarte ka na lang na hindi mo ako kilala. Ayoko nang makaharap ka. Ayon sa pag-aaral ng psychiatrist na si Kubler-Ross, may 5 yugto ang kalungkutan bago makalimot at tuluyang matanggap ang mga pangyayari. Ang unang yugto, galit. Para sa sabong ng dibdib ko, sa sobrang galit! Ganon? Ayaw mo sa akin? Hindi mo ko gusto, ha? Bakit ba? Bakit ba ako? Kahit isang saglit ba, hindi mo ko nagustuhan? Ganon? Lagot ka sa akin! Gagatihan kita! Ikalawang yugto, ayaw umamin. Imposible naman. Alien ka? Nagpapatawa ka ba? Ano kaya yun? Pelikula? Baka may hidden camera? Bulaga! Bulaga! Nasa mata mo, no? Nasaan na yun? Ayun ang camera! Huli ka! May camera dito! Di ba? Ikatlong yugto, palusot. Ay, nako. Hindi naman talaga ikaw ang type ko, no? Feeling ko, puro kalokohan ang nasa isip mo. Patawa pa tungkol sa Joson. Ano yun? Para kang alien dahil sa mga joke mo. Baka sobrang talino mo, nasisiraan ka na ng bait. Ang depresyon ang pinakamahabang yugto. Umiiyak ng walang dahilan? Hindi nga. Hindi ako nade-depress. Lumuluha lang ang mga mata ko. Hindi ako umiiyak. May ibang lumuluha at umiiyak. Magkaiba. Sabi ko na eh, baliw na yun. At ang panghuli, tanggap na ang nangyari. Kumanda siya. Magpapaganda ako lalo. Dapat sumulong na ako dyan sa akin. Kailangan posisihan ng kulokoy na yun na pinakawalang pa niya ang beauty ko! Tandaan nyo, kailangan pagdaanan ng sakit ng pagkawala ng isang tao bago makalimot. Yun ang 5 yugto ng kalungkutan. Pero sa ganung proseso, dun magkaiba ang babae at lalaki. Ang kababaihan, sinusubukan makalimot sa pamamagitan ng paghahanap ng ibang lalaki. Pinagaganda ang panlabas na anyo. Ang kalalakihan, Kumain ka na kasi. wala nga akong gana. Pinarurusahan nila ang kanilang sarili. Mas matinding lungkot ang dinaranas para makalimutan ng isang babae. Malapit na mabenta yung unit mo. Ganun ba? Mabuti naman.
Akala ko nga nung una, hindi na mabebenta yan dahil sa kumakalat na chismis, pero may bumibili na mas mataas pa sa presyong sinabi ko. Talaga? Sino yan? Ewan, alam mo ba, wala nang ang balak tignan niyang kondo mo. Basta nagdeposito agad ng bayad. Sabi niya, dadaan daw siya dyan ngayon. Baka daw makipag-usap na siya sa'yo. Sabi ko naman, nandiyan ka lang, ikaw ang magbubukas ng pinto. O ayan na yata, tingnan mo nga. Hindi ko na to binibenta. Wag na lang. Hindi pwede. Ano? Anong hindi pwede? Nagdeposito na yan. Paano yung binayad niya? Dodoblehin ko kamo ang halagang yon. Isoli mo. Bakit tayo mo nang ibenta? Mas mataas na yung offer ko. Kung nagdadalawang isip ka pa, dodoblehin ko na ang halaga. Binibenta mo na to kaya binibili ko. Ayoko ibenta sa'yo. Ayaw mo nang ibenta sa akin? Kung aalis ka, lumayas ka na ngayon pa lang. Kahit hindi mo ibenta tong unit mo, lilipat rin ako sa building na to. For sale yung kabilang unit. Bibilhin ko na. Kung gusto mo, bahala ka. Mas gusto ko nga na kapitbahay kita. Mas madalas tayong magkikita. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Kunwari lang itinataboy kita. Pero ang totoo, gusto kita makasama. Pero sa ngayon, walang puwang sa puso ko ang pagpatol sa mga emosyon. Hindi ko iniisip na gusto kita makasama. Ayoko magkasama tayo. Siniswerte ka. Nagagalit na ba ako? Hindi siguro. Nakakatuwa nga eh. Makakalimutan kita. Kaagad. Hindi ako nagsiselos. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi nga ako nagsiselos. Nga pala, may nag-offer sa akin ng movie. Talaga? Hindi ako ang bida, pero mahalaga yung role. Parang kontrabida. Anong karakter? Salbahing babae. Okay yun ah. Oo nga eh. Hindi ko na kailangang umarte. Nakakasawa rin ng bida kasi paulit-ulit ang ginagawa. Laging bait-baitan, kunwari matalino. Alam mo ba, pangarap kong gumawa ng kontrabida role. Ayos yan ah. Aba, hindi ka na namimili ah. Oo naman, no? Si Steffi pa rin ako, bida man o hindi. Gusto kong gawin to. Bahala na kung sino bida. Okay. Nga pala, Winston. Oh, May detective na nagpunta dito. anong kailangan? Tinanong sa akin kung may boyfriend si Rachel Han. Ang sabi pa, duda siya na baka may relasyon si Rachel Han at Mateo Do. Hindi naman totoo, di ba? Sabi ko, kilala ko yun. Sino? Yung laging kadate doon ni Rachel. Si Jackson. Totoo ba yan? Sabi ko sa detective, yun ang totoo. Ayoko sanang sabihin kasi personal na buhay yun. Kaso may kinalaman yata sa investigasyon. Baka Ayaw mong madama si Mateo to? sa tingin mo ba magagalit sa akin si Jackson? Ibig mong sabihin, itong camera, ito lang ang kita? Opo, Hindi nasakop yun tama na po doon? kayo. Oo. Yung CCTV na yan, anong sakop ang nakukunan? Mula doon sa karato lang yun, hanggang doon sa intersection. Lagi bang naka-on ito? Opo, bukas yan 24 oras. Madaliin mo ng pag-alis mo. Meron ka na lang 3 araw.
Wala talaga. Kung totoo yung sinabi na dinedate ni Jackson Lee si Rachel Han noon, dapat nandyan siya sa mga yan. Ilang araw na tayo dito. Sa office ni Jackson Lee, sa bahay ni Rachel Han, pati sa mga kali, pati sa mga parking lot. Hindi sila magkasama sa mga picture. Oh, tapos walang mga phone record. Ay, tingin mo ba palusot lang yun ni Steffi Chon? Sa tingin ko, mas gusto niyang wag malutas ang kaso ni Rachel para hindi siya sumabit. Siguro, gusto niya akong guluhin, kaya nag-iimbento. Makinig ka sa akin, ano ba kasi yan, ha? Location list ng cellphone number. Tingnan mo. Sinek ko ang files. At ayon dyan, ng day off si Jackson Lee sa trabaho. Mula July 24 hanggang July 27. Ayon sa location list, nasa Chongpyong siya. Tingnan mo to. Si Miss Rachel Han? Nandun din nung araw na yon? Pareho silang nasa... Chongpyong? Nagkasakit lang. Sigurado kung hindi. Kunin mo ang mga CCTV recording ng toll gate mula nung July 24 hanggang July 27. Yun ang titingnan ko. Umanda sa akin tong visit na to. Iyari siya sa akin. Sir. Hi. Ang sipag mo talaga. Salamat po. Nandiyan na si Jackson? Opo, kararating lang. Nga pala, may naiwan ako sa kotse niya. Kailangan ko makuha yan. Okay lang ba kung kunin ko yan? Opo, sige po. Yung susi. Ito, sir. Recent destination. Hanyul Mental Hospital. Kamukha mo kasi yung isang babaeng nakilala ko. 4 taon na nakalipas. Siya ang may-ari niyang Jade Hairpin. Akala ko ikaw siya dahil magkamukha kayo. Excuse me. Nasaan yung Jade Hairpin na nandito? Nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Itinago muna sa ibang lugar, pansamantala. Ganun ba? Matanong ko lang ho. Pwede bang malaman kung sino ang may-ari ng Jade Hairpin na yun? Ha? Sorry ho, hindi rin namin alam. Wala bang biography? Ilang taon na kaya siya? Dalaga pa ba siya o meron ng asawa? Ha? Ano bang itsura nun? Maganda rin ba tulad ko? Sorry ho, hindi ko rin alam. Maraming salamat. February 3, 1914. 400 taon na nakalipas. Nang nakilala mo siya, bakit tatandaan mo pa ang mukha niya? Huwag mong sabihin, 400 taon ka na rin nabubuhay. Oh. Grabe, 100 years na tong picture. Pero ang gagwapo nila. Correct. Super cute itong isa, oh. Mas gwapo pa kaysa sa mga classmate natin. Si Steffi Chon yun, di ba? Anong ginagawa niya? Excuse me, sir. Bakit? Ano po itong picture? Litrato ng mga sponsor namin. Noong itinatag itong eskwelahan. Binibenta nyo? Ha? Bibilhin ko sa inyo. Interesado ako. Magkano ba? May tawad pa ba? Tanong ka ng tanong hindi naman binibenta yan.
Magpapa-autograph kayo? Hindi po, pasensya na. Sige po. Okay. Bawal tingnan to. Ma'am, salamat po. Long time no see, ah. Okay ka lang? Oh, of course. Nga pala, may movie si Steffi. Nakiusap sila sa anak ko. Ah, talaga? Buti naman balik trabaho na siya. Kaya lang, mahirap yung walang management agency. Hawak siya ng SNC ngayon. Nagtayo sila ng management agency na exclusive para lang kay Steffi. Pinampirma na kami ng kontrata. Kaso lang, pinag-iisipan pa niyang mabuti. Buti naman. Para hindi na ako nag-aalala. Salamat sa pag-aalala mo. Pero dapat, huwag kayong mag-worry. Bakit naman? Kasi, sa pagbabalik ng anak ko, sa kanya na uli ang mga endorsement. Una na ako, ah. Ay, madam, hindi pa po kayo bayad. Bayad? Ikaw talaga? Ako to. Ang mami ni Steffi. Sorry, madam. Sabi ho sa akin ni boss. Tapos na yung sponsorship nyo. Magbabayad na ho kayo. Mauna na ako, ha? Opo, magpapadala na ho ako ng staff para kay Miss Lucy. Thank you. Lionel, maiwan na kita. Sabihin ko po kaya. Huwag na. Bakit mo pa nga ba sasabihin? Wag na nga. Tatarayan ka lang ng lolo mo. Kung sabihin mo na. Pumunta ka sa Myolan University Museum. Tingnan mo yung Centennial Picture Chuva na nasa exhibit nila. Huwag mo nang alamin kung sino ako. Hindi mo ako kilala. Prosecutor Yu, yari, huli ko na sila. May balita ka? Hindi magkasama si Rachel at Jackson Lee. Pero yung pagitan ng pagdaan nilang dalawa dun sa toll gate, 1 oras lang. May bahay bakasyon na si Jackson Lee sa Mount Homyung. Ha? Puntahan natin yun kasi malamang may makita tayo. Sa palakad mo, ha? Yung may-ari ng fountain pen. Yung missing person na si Conrad So. Ang duda ko, binigay yun sa kaibigan niya. Posible yun. Baka yun ang tumira sa'yo ng patalikod, di ba? Pag-aralan din natin yun. Ha? Sige, alis ka na. Okay. Steffi Chong's representative, Lionel Yang. Simula pa nung una, ako nang pumipirma sa mga kontrata niya. Tamang pasya mo. Yung anak mo, hindi to pagsisisihan. Balita ko may pelikula na siya. Bibigyan ko siya ng manager at Huwag kotse. na. Pag nalaman niya na pumirma ako, magwawala siya. Baka kasi magtampo siya eh. Hintayin natin magsimula yung shooting nila para hindi na talaga siya makaatras. Alam mo naman na, papayag din yun paglipas ng ilang panahon. Sige, bahala kayo. Pero yung mga schedule niya, gusto ko ipaalam mo sa akin. Of course. May movie ka daw? Mas magugustuhan ako ng fan sa big screen kaysa sa TV. Ay,
Question pa. Sana love-hate relationship na lang. Bakit? Dahil broken-hearted ka? Saan ka talaga? Hoy, hoy, hoy! Kaya ko to! Best actress ako sa action! Tingnan mo ako, ha? Oh, kaya kong umakit sa pader. Malakas akong sumipa. Wala kang bilib. Hoy, panoorin mo ako. Ganito ang astig na forma. Cha! Ha! Ha! Cha! Cha! Na-work ba yung call time? Bago tayong mapakap, no? Isa natin. I-check niyo mabuti yan! Mga kable, sasabihin yung hindi na pulubulubot. Mali ka nga! Pag mali ang pagkabit ng wire dito, baka pumalas yan ng buo. Dapat ingat sa paglalagay. Opo, sanay ako dyan. Yung crane at yung pulley, i-check niyo din ang pagkakabit. Ako bahala ron. Hoy, bata! Ayoko na maluwag ang puli, ha? Pag maluwag yan, sa una, hindi mo mapapansing delikado. Pero pag may sinapit na mabigat, siguradong may mahuhulog. Okay? O, sama mo ako doon. Tara na. Oh, nandiyan ka na pala. Eh, naku, ang impormasyon. Wala. Tabulilyaso. Ay, sayang na ang lakad mo. Hello? Pasensya na sa nangyari dati. Ayos na ba ang lagay mo? Oo. May gusto lang ako malaman. Umamin ka. Bakit mo ako tinawagan nun? Tinawagan kita dahil meron akong sasabihin. Si Conrad, sigurado ka bang namatay 3 years ago? Oo. Nagpaalam siya sa amin na magbabakasyon siya, pero bigla na lang siyang nawala. Sabi nila, dahil hindi mahanap nun, dineklarang patay na. Sir, gusto ko lang malaman kung kilala niya si Mr. Mateo Do. Nakita na ba niya yon dati? Baka magkaibigan sila. Si Conrad, walang kaibigan yun. Kahit isang beses, hindi yun sumabay kumain sa amin. Wala rin tumatawag o dumadalaw doon. 그럼 혹시 이 사람 본 적 없으세요? Ano to? Sigurado ka ba sa tanong mo? Ha? Ito nga si Conrad, Parang iba lang ang buhok niya dito, pero sigurado ako na siya to. Ano yung sasabihin mo sa akin? Nabasa mo yung post ko kahapon? Tawa nga Ang kulit ako kasi ng ng tawa friend ko eh. Grabe naman. Dead mo silang lahat? Walang man nagbumati sa'yo. Ay, kasalanan mo yan. Pumayag kang mag-shoot nang hindi malang nakaka one-on-one meeting si Direk. Yan ang napapala ng mga dakilang extra. Ang mabuti pa, pumirma na tayo sa SNC. Ayoko na pag-usapan yan. Hi, Mom! Hi, Lucy! Lalo kang gumaganda. Si Lucy bang bida rito? Bagay na bagay sa'yo ang role na ito. Madali lang, kayang-kaya mo. Oh, hi, Steffi Chon. Good morning po, Direk. Matagal ko nang pangarap na makatrabaho ka. Buti pumayag ka. Akala ko nga dahil sa nangyari, hindi ka na pwede sa pelikula. Buti nirekomenda ka sa akin ni Lucy. Kaya sinali na kita. Talaga? Nire-recommenda mo rin naman ako noon, di ba? Unahin natin yung eksenang naka-harness. Ready ka na, Steffi? Magaling ka sa action, hindi ba? Oo naman, Direk. Lapit ka sa stunt director. Paturo ka ng action stunts mo. Okay? Ready na ba ang set? Yes, Direk! Sana mag-enjoy ka, Steffi. Kailangan ng mga supporting actors para mag-shine ang bida, di ba?
Narinig mo ba ang sinabi ng bruhang yon? Yun ang lagi niyong sinasabi sa mama ni Lucy. Ganyan kabilis ang karma. Teka nga, kanino ka ba kumakampi? Sira na ba ang ulo mo? Bakit kailangan mo pang gawin to? Kung hindi, baka mapatay ko na si Jackson Lee. Gagawin ko to para mapigilan siya. Ayoko na ng gulo. Alam kong papatayin niya si Steffi Chon. Yun ba ang gusto mo? Sinabi niya sa detective na may relasyon sina Rachel at Jackson. Wala na ako magagawa. Ay, teka! Ano ba sinasabi mo? Pambihira ka naman eh! Talaga? Buti naman. Tumutupad sa pangako. Si Steffi Chon. Bilis, bilis! Hoy! Ba't wala ka sa gitna? Sigurado ka bang kaya mong stunt ng walang kadobo? Di ba yun ang gusto niyo? Ayokong gayahin ng eksena eh. Gusto ko mukhang makatotohanan. Gagawin ko. Para lang makaagaw eksena. I-record namin lahat ng pag-uusapan natin. Pumapayag ka ba? Oo. Payag ako. Simulan na natin. Niloloko mo lang ako. Alien ka pa dyan? Ano ka, Superman? Nasisiraan na yata talaga siya. Kawawa naman. Ang hilig talaga nito mga abala ng tao. Akala ko emergency.